Okay, review na ulit tayo sa civil service exam. So meron tayong part 2, number 11 to 20. So numerical reasoning. So sana napanood nyo na yung part 1. Okay. So 10 items sa bawat slide, i-post nyo po tapos try nyo sagutan. Then comment nyo yung score nyo na 1 to 10 or 11 to 20. Okay, so number 11, fill in the missing term. 35, 33, 46, 44, 45, 44, 59, 57, 47. Ano yung next two numbers natin? Okay? So, i-rewrite ko lang muna dito para malaki yung space. O, napalipat agad. 35, 33, 46, 44, 59, 57, 74. Ano yung next na dalawa? Okay. So, 35 naging 33, no? So, anong pattern nito? -2. -2. Tapos itong isa, dito ko ilagay sa taas kasi parang iba yung medyo malaki dito, no? 33 naging 46. Ano yung inad natin dito? Plus 13? Okay? So, plus 13. Tapos 46 naging 44. Ayun, parang may nakakita na akong pattern. -2 ulit. 46 minus 2, 44. 44 naging 59. So, ito naman ay plus 15. Okay? Then 59 naging 57 minus 2 ulit. Tapos dito sa taas magiging plus ano naman ito? 57 naging 74 plus 17. So lumalaki ng by 2. Yung sa taas lumalaki ng by 2. Tapos itong sa baba ay laging -2. So yun yung pattern natin. So yung sa baba -2 lahat, sa taas naman lumalaki. Una 13, naging 15, naging 17. So ibig sabihin yung next dito ay magiging plus 19. Okay, try natin kung nasa choices. 74 minus 2, that is equal to 72. Ayun, may 72. Dalawa yung 72. So, i-check natin ano yung plus 19. 72 plus 19, that is equal to 91. Okay, so nasa choices, 72, 91. Ayun, letter E. So, mali pala itong letter C. Okay? 72 and 91 ang next na two numbers. Okay? So, next number, which of the following fractions has the greatest value? So, greatest value, medyo walang pattern yung mga numbers, no? So, i-compare lang natin. Okay, so, anong pwedeng i-compare natin dito? Pwedeng i-compare itong 8 tsaka letter B tsaka letter C. Bakit itong naisip kong i-compare? Kasi 24. Ito, gawin nating 24, i-multiply natin parehas by 2. Pag minultiply by 2, magiging 16 over 24 na ito. O, di tanggal na sa choices si letter B. Kasi 17 over 24 si letter C. So, mas maliit ito, 16 over 24. Okay? So, tanggal na ito, tanggal na ito. So, si letter A, 6 over 10, maliit it 6 over 10. This is 0.6, no? So, saan natin pwedeng i-compare si 6 over 10? 6 over 10, maliit ito kasi itong 8 over 12, ano na to eh? 3/4 na ito, no? Itong 6 over 10, ano lang to. So, maliit ito si letter A. So, masyadong maliit ito kumpara dito sa letter B at letter C. So, tanggalin na natin. And then, itong dalawa, 14, 24, 14, tsaka 9, ano? So, pwede i-cross multiply na lang natin. Pag nagko-compare kasi tayo ng dalawahan, 17 over 24, or pwede siguro i-compare muna natin itong dalawa para parehas medyo maliit. 9 over 14, tapos yung isa naman 7 over 9. Pag nagko-compare tayo, pwedeng i-cross multiply natin. 9 times 9, 81. Okay? 81 itong dito sa yung 9 over 14. Tapos 7 times 14, ano yung magiging sagot dito? 7 times 4, that is 28. 7 times 1, 7 plus 2, we have 98. So ibig sabihin, mas malaki sa 7 over 9. Tanggal na si letter D. Tanggal na to. So dalawa na lang ang matitirang i-compare natin. 17 over 24 tsaka si 7 over 9. Okay? So ganun din gawin natin. I-cross multiply natin. Yan. So 17 over 24 tapos 7 over 9. So cross multiply natin para malaman natin kung ano yung mas malaki. 9 times 17. So 17 times 9. 9 times 7, we have 63. 9 times 1 is 9 plus 6, we have 5. So therefore,
So we have 153, itong 17/24. Ito naman 7 times 24. So multiply lang natin. 7 times 4, we have 28. 7 times 2 is 14 plus 2, 168. Ayun. So pinakamalaki pala, si 7/9 yung pinakamalaki sa lahat. Ayan, so medyo wala kasing pattern kapag yung difference nila, yung difference pare-parehas, madaling malaman. Kapag yung lahat ng numerator pare-parehas, madali ring malaman. Kapag lahat ng denominator pare-parehas, ganun din. Pero kapag ganitong walang pattern, magkakaiba, pwedeng another way i-convert nyo sa decimal, pero mas matagal yung i-convert nyo sa decimal. So ito na yung pinakamadali para sa akin, dala-dalawa na lang tapos cross multiply. Kapag kin-cross multiply nyo, kung ano yung mas malaking number, so yun na yun. Yun na yung greatest value. So letter E, 7 is 7/9. So next, number 13. Complete the statement. If 25% of 50% of 80 is blank, then 1/4 of 5/10 of 80 is blank. Kung mapapansin nyo yung mga choices pare-parehas, no? Bakit pare-parehas? Kasi same lang ito. Ang 25%, itong 25%, same siya sa 1/4. Ang 50% ay 1/2 or 5/10. Tapos parehas na bang 80? Ay, ibig sabihin parehas lang yan. Okay? Parehas lang. So pwedeng isa na lang ang isolve natin. Dito na ako sa fraction. So 1/4 times, yung off ibig sabihin ay times 5/10 time, another off, so another multiplication times 80. So ito na yung sasolve ko kasi same nga lang to dito. Okay? So i-lowest term natin, itong 80 sa 10 pwedeng i-divide. Cancel na itong 10, itong 80 magiging 8. Tapos yung 8 at 4, pwede ulit ma-simplify. Divide natin yung 8 at 4 divided by 4. So magiging 2. So wala nang natira sa denominator. Sa numerator, 1, 5, 2. So multiply natin 1 times 5 times 2. We have 10. Therefore, letter B ang tamang sagot. Parehas 10. Kasi nga, same lang yan. Isang fraction, isang percent. Okay, number 14. What number must be added to -9 to give a sum of 4? Okay, so gawa natin ng equation. What number? So yun yung n. What number? Eh di n. Hindi natin alam. Must be added to -9. Yung n daw, i-add natin sa -9. Ibig sabihin, mauuna yung -9, tapos i-add natin yung number. What number? Ito na yon. What number must be added? Ito yon. Must be added yung plus, tapos -9, kinopya, to give a sum of 4. To give a sum of 4, edi ibig sabihin equals 4. Then solve for n. To solve for n, kailangan mawala si -9, edi add tayo ng 9 to both sides. Para makancel ito, 0 na ito, ang natira na lang n. Okay, so ito na yung number 4 plus 9, that is equal to 13. Letter A, positive 13. Number 15. Okay, so simplify. Square root of 27. Para masimplify natin ang square root of 27, kailangan i-factor lang natin itong 27. Ano ba ang prime factors ng 27? Ang 27, pwede yung isulat as, pwede tatlong 3, no? Pero pag nagsisimplify tayo ng square root, kailangan i-factor natin kung saan yung isang factor dapat ay perfect square. Di ba yung 27, pwedeng isulat yan as 9 times 3. Bakit 9 times 3? Kasi yung square root of 9, eksakto. Anong sagot sa square root of 9? Ang square root of 9 ay equal sa 3. So may square root yung 9, lalabas na siya. Ang square root niya ay 3. Tapos yung square root, yung may 3, walang square root yan. So nasa loob pa rin siya, square root of 3. Therefore, letter A, 3 is square root of 3. Okay? Next, numbers or halfway na tayo, number 15. No? So kung naghahanap kayo ng reviewer, ito nga pala yung ma-recommend ko sa inyo. Ayan, so may 4 akong reviewer na nakatag dito sa video na ito sa YouTube tsaka sa TikTok. Ayan, makikita nyo sa basket dyan sa baba. Ayan, so meron ako na itong 2026 na ito, Civil Service Exam Reviewer na ito, tsaka itong Brainbox. Itong dalawa, sinama ko na, mukhang maganda rin naman, pero ito talaga, recommended ko itong dalawa dahil meron ako na ito. Maganda yung explanation niya. Maganda yung nag-online review kayo tapos meron pa kayong hawak na hard copy na reviewer so para mas maging effective. Habang mas matagal pa, bili na kayo para mahaba pa yung time yung pagre-review. Okay? Okay, so next, number 16. The ratio of two numbers is 5:12 and the smaller number is 45. What is the larger number? Okay, so isulat lang natin. Pwedeng fraction form, pwedeng colon form. The ratio of two numbers is 5:12.
5:12 daw. And the smaller number is 45. Yung smaller number daw, 45. Ito yung smaller. Ito yung smaller. Okay? Smaller, syempre yung nauna. Ito yung bigger or larger. Ayan. Larger number. Okay? So, ibig sabihin, di ba kapag ratio may nakamultiply dito sa 5 tsaka 12, 5:12, may nakamultiply dyan na constant number. So, ang hinahanap natin, what is the larger number? Lagyan natin ito ng variable, let's say n. Okay? So, tapos, iset up na natin yung proportion natin. Para i-set up, so kapag column form yung ginamit natin, ganito ang gagawin natin. 5:12 equals 45 is to n. I-multiply lang natin yung extremes. Multiply natin yung extremes. We have 5n equals, etong means yung nasa loob. Multiply lang natin 12 times 45. Huwag mo nang i-multiply ito kasi lalaki. Unahin natin yung divide. Mag-divided by 5 muna tayo. So cancel ito, n na lang ang matitira. Unahin ng divide, 45 divided by 5. O di ba mas lumit na siya, 9 na lang siya. Tsaka natin i-multiply. So 9 times 2, we have 18. 9 times 1 is 9 plus 1, we have 10. Therefore, the correct answer is letter C, 108. Or another way, pwede tayong gumamit ng fraction. Yung 5:12, pwedeng gawin natin 5/12. Tapos equal sa fraction din ito, 45 over n. Tapos ganun din naman, same siya, cross-multiply lang. So ito na rin yung kakalabasan niyan. Tapos divide, maging 108. Okay, so next, number 17. Subtract 3 from 5 and then add your answer to the product of 15 and the result. Okay, so nawala yung ano dito. Ayun, so may kadugtong pa pala, natakpan. And your answer to the product of 15 and 7, what is the result after performing these operations? Okay, so ano daw yung result after performing these operations? So subtract 3. Isa-isay natin ha. Subtract 3 from 5. Subtract 3 from 5, edi 5 minus 3 lang yon. Subtract 3 from 5. Mauuna yung 5. And then, add your answer. So, yung answer daw dito, lagyan ko ng parenthesis, add your answer to the product. Add your answer to the product of 15 and 7. Product of 15 and 7. So, product of 15 and 7, what is the result after performing these operations? So, ayan lang pala yun. So, evaluate lang natin ito. 5 minus 3 equal siya sa 2. I-add natin yung product 15 times 7. So, manual lang natin, 7 times 5, we have 35. 7 times 1 is 7. Plus 3, we have 10. Therefore, 2 plus 105 is equal to 107. The correct answer is letter B, 107. Okay? Next number. Okay, so number 18. What is the GCF of 45, 670, and 590? So, ano ba yung GCF? Pag sinabi natin GCF, greatest common factor. So malalaki yung numbers natin. So pwede i-try na lang natin itong mga numbers na given dito. 1, 3, 5, 7, 10. So hinahanap natin greatest, di ba? Pag greatest, di magsimula na tayo sa pinakamalaki. Try natin isa-isa kung divisible by 10. So malinaw, hindi pwede yung 10 kasi hindi divisible. Okay sa 10 yung 670 at 590 pero hindi yung 45. So hindi pwede yung 10. Try natin yung pangalawa, yung 7. Parang malabo sa 7, no? 590 hindi divisible by 7, ganun din 670. Lahat hindi divisible by 7. So tanggal na si 7. Next ay 5. Okay, so tingnan yung last digit natin, 500. So therefore, okay si 5. So pinakamalaki na yung si 5 kasi nakuha na natin si 5. So yun na yung largest. So pwedeng matanggal na si letter A tsaka si letter B kasi nga pinakamalaki na si 5. Tapos na-cancel na yung dalawang malaki sa 5 na 7 at 10. So automatic 5 na yung sagot. Okay? So elimination ng choices na lang kasi malaki yung number natin. Wag na nating i-factor isa-isa yung 45, 670, and 590. Makakaubos pa ng oras yun. Okay, so next, number 19. Okay, conversion lang. Convert the given measurement. 14.5 kilometer to meter. So kailangan alam lang natin yung conversion. Ano bang conversion natin? 1 meter is equal to 1,000 or sorry, baliktad. 1 kilometer, mas malaki yung kilometer equal sa 1,000 meters. So madali kapag basic yung kino-convert natin kilometer to meter. Pero paano kapag hindi meter,
kailangan kabisado nyo, 7 lang naman yan. Ang pinaka-basic natin yung gitna natin, meter. Tapos, kilometer yung nandito, mas malaki yung kilometer, maliit naman yung millimeter. Meron pang nasa pagitan yan, so may nasa pagitan pa yan, decimeter or centimeter, decimeter, ito decameter, decameter, tapos hectometer. So kailangan kabisado nyo yung 7 na yan para madali ang kayong mag-convert. So hinahanap natin kilometer papuntang meter, 1,000 yan. So ibig sabihin 1, 2, 3, ayun. So tatlo. So ibig sabihin mag-add tayo ng tatlong decimal. So yung palatandaan ko dito kapag sinulat niyo itong 7 na ito, gaano kalayo yung kilometer to meter papunta siyang left? 1, 2, 3. 3. Ibig sabihin yung decimal point ng 14.5, magkabaligtad yan. So yung kilometer to meter papunta siyang left, tatlo. So itong decimal naman natin papuntang right, 1, 2, 3. Baligtaran. Yun yung palatandaan. So ito pa left, yung decimal naman natin pa right. So mapapapunta dito yung decimal. Nandito na yung decimal. Ang sagot ay magiging 14,500, letter C. Yan yung isang way kapag kabisado nyo itong pito na ito. And then yung isa naman, i-multiply lang natin. So ito yung isang way, i-multiply lang natin sa conversion. We have 14.5 kilometers. I-multiply natin sa kanilang conversion. Ano ang conversion? Kailangan yung kilometer nasa baba, yung meters nasa taas. Bakit nasa baba yung kilometer? Para makakancel ito. Okay? Ano ang conversion natin? 1 kilometer is equal to 1,000 meters. So multiply lang 14.5 times 1,000. That is equal to 14,500. Or move lang ito ng tatlo. 1, 2, 3. Add ng dalawang zero. 14,500 meters. So same answer, letter C. Last number, number 20. What is the sum of all integers from 6 to 120 inclusive? So pag sinabing inclusive, kasama si 120. Oops. Kasama si 120 tsaka si 120 tsaka si 60. So, i-add lang natin isa-isa, 6 plus 7 plus 8. Kapag marami kayong oras, i-add nyo isa-isa yan. So, we have 118 plus 119 plus 120. So, ubos ang oras. Na? So, gamitan natin ang formula para sa sum ng arithmetic progression. Ang formula natin ay n over 2 times a sub 1, the first term, plus a sub n, the last term. Okay? So gamitin lang natin yung formula. Ano yung madaling malaman yung first term natin? 6. Ang last term natin, 120. Ngayon, meron pa tayo ditong over 2. Ano yung n? N is the number of terms. Bilangin natin 6 hanggang 120. Para mabilang natin yan, gagawin lang natin 120 minus 6 and then add 1. Bakit may add 1? Kasi kapag 120 minus 6 lang, ang mabibilang lang natin doon yung 7. Kaya kailangan may add 1 tayo. Parang ganito lang yan. Halimbawa, 6, 7, 8, 9, 10. Para makita nyo mabuti, kapag 5 lang yung number, di ba 6, 7, 8, 9, 10, madaling bilangin, 5 sila lahat. Paano natin magagawa yung 5 gamit yung formula? E di subtract natin ito. 10 minus 6, that is equal to 4. Mag-add tayo ng 1 para kasama si bilang si 6. Pag sinabtract natin yung 10 minus 6, hindi kasama sa bilang si 6. Kaya merong plus 1 dito. Okay? So therefore, 120. Etong minus 6 plus 1, simplify na lang natin, minus 5 na lang yon. So 120 minus 5, that is equal to 115. So 115 ito. Okay? So therefore, meron tayong 115 divided by 2. 6 plus 120, we have 126. I-simplify natin ito. I-divide muna natin ito. 126 divided by 2. So para lumiit na agad. 126 divided by 2, that is equal to 63. Tapos tsaka natin i-multiply. Okay? So 115 times 63. 3 times 5, we have 15. Pwede na tayo mag-stop dito. 5 daw yung dulo. Ayun, no? Nag-iisa yung 5 ang dulo. Letter C. O, pakita na lang natin. 3 times 5, we have 15. 3 times 1 is 3. Plus 1, we have 4. 3 times 1 is 3. Then yung 6 naman, 6 times 5, we have 30. 6 times 1 is 6. Plus 3, we have 9. 6 times 6. 6 times 1, we have 6. I-add natin ito. We have 5, 4, 3 plus 9, we have 2. Carry 1, we have 7. So 7, 2, 4, 5. Letter C ang tamang sagot. That's all.
Thank you for watching. I hope may natutunan kayo sa video na ito. At kung ito ang first time nyo, huwag kakalimutang mag-subscribe sa aking channel. Tapos hit nyo yung bell button para updated kayo sa mga susunod pang i-upload ko ng mga reviewer para sa numerical reasoning. So good luck sa lahat na nagre-review. Bye-bye and God bless.